Hello! Hello po. Hi! Magandang umaga if you're in the Philippines. Yes po, magandang umaga po. Good morning. Parang lungkot naman ng boses mo. You okay? Yes po. What's your name? I'm B. Ano po? B po, B. B? B. How do you spell that? B-I. Victory po and I. V. Parang ano. Ano kaya pangalan mo pag V ang nickname mo? No? Vivian. Vilma. Hindi ba? Hindi po. Ano ba yan? Ilan taong ka na, V? 30 po. 30. 30. Yes po. And you're- 30 po. And you're calling from what part of the world? Metro Manila po. Saan sa, Philippines. saan sa Metro Manila? Pasig po. Pasay. Okay. Pasig po. Pasig. Yan. Alright. Anong ginagawa sa buhay ni V? Full-time mom po. Full-time mom. Okay. Ba't ka napatawag? Papa Jack, may advice lang po sana akong gustong hingin. Go ahead. Kasi po, may husband po ako na OFW po siya. Tapos, 2 years na po siya doon. Mag-3 na po ngayong year na to. Medyo may problem po kasi kami ngayon. About po sa pagiging good provider niya, but ano po, wala po siyang emotional intelligence. Okay. Yun po, yung parang Now give me context. You cannot just say na wala siyang emotional intelligence tapos good provider siya. What's the context? ano po, pag may ganito po na may problem kami, parang wala pong effort na parang walang effort na maging okay kami, basta matulog na lang kami na masama yung loob namin sa isa't isa. Okay. Asan siya ngayon? Pwede po niya lang sabihin. No, nasa bakasyon ba siya sa Philippines o nasa abroad? Nasa abroad po siya. OFW po siya. Okay. Ano problema niyo ngayong gabi? Until now po, hindi pa po kami nag-uusap. Ano naging problema ninyo? Yung ano po, may mga pagkakataon po na may mga nakaraan na po kaming away na hindi po namin nasusolve. Na parang lumalala na po. Tapos, hindi na po namin napapag-usapan. Okay. Parang ako lang yung may gustong umanap ng solusyon para You're maging not okay telling, kami. you're not answering my question. Anong problema niyo ngayon? Anong context na hindi niyo pag-uusap kayan? Nagtatampo po ako sa kanya. Kasi parang yung kakarimpot na oras na lang na free siya, hindi pa niya maibigay sa amin. Okay. Ano work niya? Kaya supervisor po siya. Sa Sa company po nila. I mean, what particular job? Warehouse po. Okay. So, physical job. Yes po. Labor. Okay. When you say, yung kakarampot na time hindi niya maibigay sa inyo, how do you want that to happen? Like, 12 hours po kasi yung duty niya everyday. Then, Saturday, meron po siyang pasok minsan. Tapos, yung bang pag
mauuwi na po siya sa work, parang cellphone, TV, imbis na makipag-usap siya sa amin, parang me time na namin. Kahit nakahiga siya, kahit nakaupo siya, wala siyang ginagawa, makakapagpahinga siya. Tapos nakikipag-usap siya sa amin, yun lang po, parang hindi pa po niya maibigay, parang nakapokus pa siya sa ibang bagay. May mga kwento ako na gusto kong ikwento na hindi ko makwento kasi parang hindi Well, siya nandito ka, interesado. nandito ka para magkwento. Kwento mo sa amin yung mga bagay na gusto mo ikwento na hindi mo makwento sa kanya. Like, Papa Jack, yung mga simple lang na nangyari sa akin sa isang araw, nangyari sa amin ng mga bata. Parang hindi ko na ma-share sa kanya kasi parang wala nang time para doon. Bakit kaya? Kasi nga po, yun nga, parang imbis na sa amin na lang yung busy pa siya sa mas busy pa siya manood ng ibang bagay, mas busy pa siya sa ibang, yun nga po, like TV, like cellphone, like mga kung ano-ano po. So he works 12 hours a day. Tama? Yes po. Including Yes weekends. po. Tama? Yes po. And you find a way to antagonize him? Really? You find a way to antagonize him? Can he not have a moment for himself after working for 12 hours? Yun, What? Really? You have to remember how you started this conversation. You said, he is a good provider pero mababa ang kanyang emotional intelligence. Baka ikaw. Di ka ikaw? yan po yung gusto kong malaman eh. Kung sa akin ba yung problema Ikaw. or sa kanya. Ikaw. You are so toxic. Really? You find a way to antagonize a guy only because he's trying to rest his mind because he's worked for 12 hours. Bibigyan mo pa siya ng bagay na isasolve niya sa utak niya kasi kaaway niya yung asawa niya after niya mag-work ng 12 hours? You still give him that burden? Really? Ganun po. You are so self-serving. Ganun po ako. LDR kayo. Your husband is working a physically demanding job. Yes There po. will be compromises every now and then. Diba? He comes home, diba, to his little place abroad. He goes home to his little place abroad. He wants to watch TV kasi that's the only time for himself because he worked 12 hours Bigay mo na sa kanya Pero yun. hindi po ba kami pwedeng Pwede naman. Pwede naman kayong magkwentuhan. Pwede yan. But the way you... Pero bakit? No. Pwede yan. Of course, what you're asking is not a bad thing. You deserve what you're asking. You deserve that. But you are the same person who told me he's a good provider at mababa ang kanyang emotional intelligence. If we try to translate that into another or different language, your language, di ba? Ang kahulugan niyan, mabait po siya pero mabait na nga, hinanapan mo pa ng mali. Masipag po siya pero
Look, I like what you want. You want the bond to stay. Yes Gets po. ko yan. Alright? Naintindihan ko yan. I like that. Of course, dapat naman talaga. Opo. But if you frame it the way you framed it, you antagonize his rest time. Hindi naman po yung buong rest time niya, Papa Jack, yung hinihingi ko. Kahit man lang pagdating niya sa bahay, yung bang small talk lang. Tapos, sige go. Kapag nabanggit ko na kung ano nangyari sa'yo sa isang araw, nabanggit ko na din kung ano yung gusto kong sabihin. Go. No. You don't know. Oh my God. Hindi mo kilala asawa mo? Girls, listen up. Interesting ito. We will report to you voluntarily. We don't like being supervised. We will tell you about our day when we are ready to tell you about our day. Hindi namin gusto na para bang nagre-report kami sa iyo. Sasabihin namin yan. In his own time. Look, we cannot multitask like you do. Hindi namin kaya. That's just the way that we are. Single-minded lang ang mga lalaki. Not because ayaw kanyang kausap. Yun po yung nasasabi ko sa kanya palagi. Kaya nag-aaway po kami. Parang yun po yung laging binabato ko sa kanya na ayaw mo ba akong kausap? Kasi inuuna mo pang manood ng TV kaysa mag-usap tayo. Yun na po. Parang ano daw po yung kung ano daw po iniisip ko. Tinan mo ha. Okay. Sino kasama niya sa bahay doon? Mga ano din po. Mga ka-work niya din po. Okay. He's got his own room. Tama? Yes po. Okay. Yes po. He worked all day. Tama na. Yes po. He comes home to his little place. Magka-video call kayo. Tama mali? Opo, pag uwi niya po. That's his way of reporting to you. Ayun na yung paraan ng lalaki na mag-report sa'yo. Nakikita mo kung naasan siya. I'm home. Let me do what I do here. Magmanood akong TV. I don't need to report to you. Nakikita mo na ako eh. Kailangan ba ikwento ko pa sa'yo yung maghapon ko? I will tell you maybe some other time. Ano ba gusto mo? May kliyente ko kanina, binuhat niya isang buong box, bakit likod? Ganon? Hindi po. Kung ano lang po Ayun yung na ano. yun. Yun na yun. That's already his way of reporting to you. Buhay yung camera niya, nakikita mo siya. Diyos ko naman, te. Ikaw nagsabi, good provider po yung mister ko. Opo. Nakakasakal ka naman. Ganun po rin. Oo. Nakakasakal. Ako nga nakikinig lang sa'yo, nahihirapan ako huminga eh. Oo, ang OA ko doon. Sorry. Ang OA ko doon. Oo. Ang OA ko doon. Sorry. Di ba? Di ba? Ganun ba yun, Papa Jack? Mm-mm. Kaya nga po gusto ko ng advice kasi baka hindi sa kanya, baka nasa akin yung problem. Kaya gusto kong malinawan na Well, dapat let's not call it ako a naman- problem. Let's not call it a problem. Maybe wrong timing ka lang. Mm, Diba? Look, you cannot be that needy when your husband is overseas. There will be compromises here and there. okay. Ulitin ko ha, what you want is not a bad thing. Pero paano ko po yun? Paano po? Hayaan ko muna po siya pag kung anong gusto niyang gawin. Hindi mo na ako sisingit. Okay, ganito ha. Kaliwanag. Cute to eh. Alright. To you, when he comes home, to you, ang dating sa'yo, nanonood ka lang naman ng TV. Tama? Yes po. To Parang- him,
To him, that's him resting. Okay. Sa'yo, nanonood lang siya ng TV. To him, that's his way of relaxing. Don't take that away from him. Ang OA mo. Alam mo, nahihirapan ako huminga sa'yo. Charot. Okay po. Sorry na, Papa Jack. Again, what you want is not a bad thing. Hindi magandang ano yan. Hindi masamang bagay yung gusto mo. Maybe it's just kumbaga, it's just it's just your way of making him feel. Yun lang yun. Diba? It's just the way of making him feel. Pati rin, Papa Jack, pag ganito na may, kunyari, eto na, nagtatampuhan na kami. Tapos, hindi siya gumagawa ng way para mag-ayos kami. Gumagawa ka ba ng way para mag-ayos kayo? Hindi po. Oh, ba't mo hinihingi sa kanya? Pareho pala kayo. Gung. Hindi po, actually. Actually, Papa Jack, palagi siyang gumagawa ng way. Ito lang yung siguro oh, sumobra. diba? Yan. Look, ganito. Aminado po. Okay, ganito. V, by all accounts, all right, you found a good guy. Tama? No po. By all accounts, the way you're telling me, the way that he is, you found a good guy. Tama, mali? Tama po. And you still managed to antagonize the guy. The guy works for you. The guy is somewhere out there in the world working and providing for you. You said he's a good provider. He Yes, works po. 12 hours a day, even the weekends. He comes home to his little place, watches the TV, and you manage to find something wrong about it? Kahit nabuhay yung camera at nakikita mo siya? Yes po, ganun. Anong, Yes, ano ba? Ano, nagsabog ba ng kasamaan ng ugali? Sinalo mo yun? Ano ba? Yun lagi niyang sinasabi, Papa Ang Jack. hirap mo naman mahalin kung ganyan yung asawa, ganyan kang asawa. Siguro, Papa Jack, kasi yung ko, parang nasanay kasi ako na yung palaging nag-uusap kami, gano'n. Oo nga, pero yun naman pala eh. Yung mga ilang pagkakataon na nanonood siya ng TV, nagpapahinga, ibigay mo na sa kanya yun. Yung ba naman, hahanapan mo pa ng mali? So, Papa Jack, susuyuin ko siya. First time kong gagawin. O isa pa yan. Diba? Ikaw nagsabi, siya lagi nanunuyo. Ang laki ng ulo mo. Iba ka, idun din, Papa Jack siguro nasanay ka. Diba? Ako O siguro there you go. Sa inyong dalawa, ikaw ata bababa emotional intelligence eh. Hindi siya, ikaw. Palalo ka. Ako mo rin. Di ba? Masyado kang palalo. Ano ka? Gold? Pasok yun ha. Maganda yun. Maganda yun. Na-prove na pala na mister mo sa'yo mahal ka niya. Dahil ka sinusuyo. Di ba? Opo. Ganyan ka. Why would you allow him to go through such toxicity? For crying out loud, he is somewhere in the world far away from you working. Gaganyanin mo pa. Providing for you, gaganyanin mo pa. Ang hirap naman humugot na inspirasyon sa'yo, ang toxic mo naman.
po, tama nga po siya kasi toxic nga po yung attitude ko kasi Hmm. lagi pinapansin yung mga simpleng pinapalaki ko daw. Hmm. Iba yung palakihin mo. Sabi mo, buksan mo camera, palakihin mo nga yan. Yun ang palakihin mo. Natawa ka, no? Oo, na-miss. Ipi-PM na niya mamaya yan, papalakihin na niya. Yung pag... yung pagbabati, grabe kayo ah. Zoom in mo nga, ay, ba't gano'n? Natatawa ka na. Uy. Ha? PPM ko ng podcast nito po. Oo, padala mo ng Kasi picture. Naka-selfie ka. Yung una, Nakapouting yung lips. first and second year kasi niya Papa Jack, siguro ewan ko lang po, parang Ano? palala ng palala yung away namin habang tumatagal. Hmm. Parang pakunti kasi ng pakunti yung effort niya, Papa Jack. I have a question for you. Why do you quantify the man that he is into your life by measuring the things that he cannot give you because he's working hard rather than looking at the things, diba, that he's choosing to do for you? Why are you becoming a fault finder? If we backtrack in our conversation, you are the same person who told me like kanyang inaamo. Let me interpret that for you. Di ba? Ibig sabihin, your attitude is a maintenance. And here you are telling me, pakonti ng pakonti yung effort. Huwag mo antayin mawala yan ng effort sa'yo kasi nakakawalang gana ka na. Why would you allow your boyfriend or your partner, your husband, sa lahat na nakaantabay sa atin, to keep on proving himself sa iyo? For crying out loud, you've been together for a very long time now, then he still has to prove himself to you? Talaga ba? Ha? Talaga? Hanggang ngayon, you're still quantifying him? As if ino-audition pa rin niya yung yung respeto mo sa kanya? Hindi naman, Papa Jack. Yes! Huwag sabihin sa akin hindi. Yes! You just said it. Na-appreciate ko Na naman. hindi mo po na-appreciate. Wala kang ibang ginawa kundi maghanap ng mali sa kanya. You have to remember, inumpisa mo to by telling me, Papa Jackson, good provider yung mister ko. And after that, what you said are petty things. Ano ba naman yan, te? So this time po, See? hindi ko nang mag-effort. Nakita mo na, hindi ka sanay mang-amo? Opo. Di ba? Kasi nga, palalo ka. Lumaki na ulo mo. Feeling mo ikaw lang dapat amuhin. I-unrestrict ko na siya, Papa Jack. Oh my God! You do that to your husband? You restrict your husband? Kanina lang yun, Oh, Papa come Jack. Ilang hours on. lang Oh, po. come on. Oh my God. Really? Ganyang kalala ang attitude mo. That's how entitled you are? This is your husband we're talking about. You restricted him? Yes. Oh my God. You are unbelievably childish and immature. Baka kailangan ko po talagang marinig This is yan. not funny at all. Not funny at all.
Hindi ko po kasi yan naririnig sa kanya, Papa Jack. Kasi nga, inaamo ka lang niya ng inaamo. Diba? Opo. Yun yun. Nasanay ka lang na lagi kanyang inaamo. You feel like you always get the upper hand. My God. Sa ganong kaliit na bagay, you restrict your husband? Ano kaya magjowa? Ilan anak nyo? 2 po. 2 anak nyo? Come on, grow up. Grow up, V. That is so immature, te. Alam mo, nasundo mo yung inis ko ngayon. Babalik ko, Papa Jack. One day, comfort ng iba yan. Ay, huwag naman. Wag mo antayin. I'm not saying tama, I'm just saying. I'm just saying. It's not Wag. right, but it happens. Bad trip ka eh. Pero Papa Jack, kasi Sige lang. konting ano lang naman yun. Hindi konti yun, te. Hindi mo pwede sabihin yan. Sa'yo konti, sa kanya big deal yan. Because we men, we are not designed to deal emotionally with things. We are not designed to deal with emotional things when we are tired. Hindi namin kaya pagsabay-sabayin yan. Kayo strong dyan, kami hindi. Physical kami. Oh my God. Yun lang po yung gusto ko marinig. Wag mong Papa Jack. antayin. Baka Maniwala sabihin ka na sa akin. Wag mong antayin. Wag mong antayin talaga. That is so cruel. Why would you restrict your own husband? Ngayon lang naman, Papa Jack, yun nangyari. Ilang hours na po siya naka-restrict. Kung marinig na mister mo to, ano mensahe mo sa kanya? Ano po? Daddy, sorry. Ito na. Sorry na ako. Isa pa. Para may pag-grand Sorry, entrance. Daddy. May pag-grand entrance pa. Parang utang na loob pa ito na mag-sorry na ako. That's not from the heart. Kaya bangan yung dating. God. Isa pa. Daddy, sorry na. Kasalanan ko. Inuuna ko yung pride ko. Inuuna ko yung pagka-toxic ko. Hindi kita iniintindi. Hindi ko iniintindi yung pagod mo. Sarili ko lang. Pagod ko lang yung lagi kong gustong intindihan. Papalawakin ko na yung isip ko. Baka namimiss lang kita kaya ako ganito. Yun, padala mo ng picture naman. Sorry. Nasingit ko.
Game. Yun lang po, Jack. Unreceive ko na siya. Baka nga namimiss mo lang, no? Opo. But it will not justify your attitude. Gets? Yes po. Okay, wala nang masama sa hinihingi mo, ate, pero wag naman ganyan. Pwede naman makuha yan ng hindi toxic yung paraan. Ano ka ba? Baka nga po kasi first time niya po kasi umalis. I have questions for you. Ready? Ready? Yes po. Do you think he's a good person? Sagutin mo ako. Yes po. Do you think he's a good husband to you? Yes po. Do you think he's doing everything he can to prove to you that he loves you and he's going to look after the family you've got? Opo. Anong problema mo? My God, what you have are dreams of a lot of women and here you are doing this to him? Kasi, ano po eh. Yeah, sige lang. Sige lang. Hindi mo kami talaga. Parang ano, yung love language ko po kasi physical kasi Papa Jack eh. Parang Look, overseas siya ngayon. LDR kayo. There will be sacrifices and compromises. Hindi mo ba yan sabihin niya? Kasi otherwise, dapat hindi mo siya pinaalis. Oo nga po. Di ba? Hindi mo matingay sa gutom dyan na magkalingkis kayo. Pero may pamilya kayo eh. Nakatoka sa kanya, ate, nakatoka sa kanya, nasa kanya mga palad, yung obligasyon na pakainin ang pamilyang meron kayo. At yan ang paraan niya. Respect mo yung part na yon. Let's do it again. I want you to send a message to him from the heart. I want it from the heart. No. One more time. Daddy, sorry. Kasi namiss kita. Baka masyado na kasing matagal. Kaya alam naman na nasanay ako na nandito ka lagi sa amin. Ganun. Kaya pag namimiss kita, parang alam mo yun, pag namimiss kita tapos hindi mo gets, kaya nagagalit ako. May time kasi na gusto ko sa akin lang yung time mo. Kasi nga, may araw na namimiss kita. Are you apologizing or you're justifying it? Tungkol na naman sa'yo yung... Tingnan mo, nag-shift na naman. Tungkol sa'yo ulit? Hindi po. Let's do it again. Daddy, sorry. Sorry kung nagpapakaisip bata na naman ako. Kung toxic na naman ako. Sana masabaan mo pa yung pasensya mo sa akin. Kahit di ko madala sabihin, lagi ko na-appreciate. Kahit minsan, inaaway pa kita kahit pagod ka na. Salamat kasi mas pinipili mo intindihin yung galit ko kaysa sa pagod mo. Thank you. Thank you and sorry.
yung promise doon? Nag-thank you ka lang na tinitiis ka niya. Isa pa. Promise ko po. Mm. Promise ko. Sa kanya mo sabihin, wag sa akin. Mm. Hindi singhaba na mister mo yung pasensya ko. Nag-thank you ka lang eh. Thank you, tinitiis mo ako. Asan yung promise doon? Game. Isa pa. Kita titigil dito. Thank you. Thank you kasi sa pagtsatsaga saka sa pag-intindi. Lagi mo iniisip yung sa amin ng mga bata. Salamat. And promise ko, pag nag-aaway tayo, mag-iisip muna ako ng mabuti bago ako magsalita ng kung ano-ano sa'yo. Bago ko gumawa ng mas ikakalala ng away natin. Matututo na akong intindihin ko kung ano yung dapat kong gawin bago ako magsalita, kung ano yung dapat kong isipin bago ako mag-aalit. Papakinggan muna kita. Hindi na kita restrict. Cute yun. Alright. Okay. Now that we are over that part, let me tell you something. Okay? Yes po. Okay. Pabalikan ko lang yung gusto mo, ha? What you want is not actually absurd. Okay? Hindi alien yung gusto mo. Ako bilang kaibigan mo, I want you to get what you want. Are you following me? Yes po. But I want you to get what you want that will not lead into a fight. Your husband will respond to softness. Diba? He will not respond being demanded by you. He will not respond to you na inaaway mo siya. Look, according to you, historically, siya yung lagi nangaamo sa'yo. This time around, paano kanya aamuhin? Ni-restrict mo siya. Yun nga po. Tsaka hindi tama yun, te. Okay? Pwede mo makuha yung gusto mo. Diba? Kamusta araw mo? Pagod ka ba? O sige na, tawag ka pag nakapagpahinga ka, mag-good night ka sa akin ha. Nood ka muna TV dyan para makapag-rest utak mo. Mahirap ba sabihin yon? Hindi po. Ba't di mo magawa? Baka, yun nga, nag-aanap ako ng time. Masyado akong selfish kasi babilak eh. Kaya mo yan. Take care of your husband because he's taking good care of you. Right? No po. Okay, lastly, I want you to say thank you to him for being a good provider to you. Go ahead. Kasi sabi mo kanina, di ba? Hindi ko sinasabi kayo palagi. Tama? Yes po. Sabihin mo palagi. Bakit di mo sabihin? Why would you not tell him that you appreciate what he's doing for you? Why? Ewan ko pa pa Jack. Alright. Pero, No. sweet naman ako doon. No, I want you to say thank you now to him. Go ahead. Andy, thank you for being good provider to our family. Lalo na pagdating sa mga needs ng mga bata. Hindi ka nagkukulang.
komportable kami. Hindi 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 ko kailangan umasa sa iba kasi lahat binibigay mo. Lagi akong proud sa'yo. Hindi ka lang masipag sa pagiging daddy, pati sa work. Proud ako. Na-appreciate ko lahat. Thank you. Mahal na mahal ka namin. Lagi ka mag-iingat. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Okay na pa pala. Oh, ano na, unrestrict mo, tapos tawagan mo siya. Opo, promise po. Sabihin mo, miss you. Tingin niya ako niyan. Please po. Tatawa ka, no? Nako, sabi ko na, ginawa niyo yung last week, no? Bago nag-away, no? Hindi. Ay, nako ka. Swerte. Alam mo, dami na inggit sa'yo ang babae ngayon. Po. Tapos gagap. Ano ko sa'yo? Yun lang po, Papa Jack, kung gusto ko marinig. Ako talaga yung problem. Hindi naman. Your ways are just, questionable. I like what you want. What you want is a good thing. But there are ways for you to get what you want nang hindi kayo nag-aaway ng ganyan. And you didn't have to restrict the guy. Yes po. Ang toxic mo naman. Alright? I know po. Opo. Thank you for At calling. least ngayon, okay Bye-bye. na po yung isip ko. Bye-bye po. Salamat, Papa Jack. Salamat po. Good morning. Thank you po and good morning.